ba to mga kababayan? Teka lang ha. Medyo dispalinghado na tong mouse ko eh. Nahawa na ata ako kay Mrs. ah. O ito. Meron bang ginawa, sir? Hindi pa ako nag-imbestiga. Mag-imbestiga pa ako dito. Patawag ko pa sa Senado kasi mahirap din kung basihan ko lang yung anong narinig ko dito, anong narinig ko doon. Baka mamaya, sabi daw 5 ang namatay. Ngayon pala, isa lang. Ayun, di ba? Masyadong exaggerated. Mga kababayan, habang tayo ay naka-live kahapon, sinasabi nila, 5 na ang namatay sa amin! Tapos sa kalaunan, ang sabi ng iba, wala namang kinalaman yan dun sa raid namin eh. 'Di ba? Inatake lang sa puso yan. Ilan ng mandakuyapan daw na ngayon, 4, 5. So magkakaroon ng ulit ng hearing, sir, regarding Yes, this one? nagkakaroon ng Uy, hearing ka agad ba to? Ibang klase talaga? Ba to? Hearing ka agad ha? Alam mo ba to? Etong ginagawa na to, sa totoo lang, mga kababayan, dapat wag na silang makialam. 'Di ba? Sino bang hinahanap dito wanted? Nung panahon nga ni Digong eh. 'Di ba yung church leader din, anong ginawa nila? Kay Apolinario Capa. Mas matindi 'yun. May mga namatay talaga. Pero dito, maximum tolerance. Pag-ato nimo din to facilitate the negotiation between the police and Kasi LGC. in-interview kasi ako kanina, tapos sinabihan ako na yung mga membro doon ng QGC bawal lumabas, bawal pumasok dito sa kanilang property. Oh, mali ka na kaagad dyan, bato. Mali ka na kaagad dyan. Pwedeng lumabas, bawal pumasok. Yun lang yun, bato. Diyos ko, ang ulo mo. That's my very concern. Bakit ganon? Kasi property nila ito eh. Hindi man ito pagmamayari ng gobyerno. Mga kababayan, mali yun. Mali yun. Unang-una, tingnan natin sa isang aspeto. Huwag natin tingnan kay bato. Huwag natin tingnan sa KOJC. Di ba kapag halimbawa, katulad nung nangyari sa Iloilo, mga sundalo, mga pulis, nagpunta sila sa Iloilo, meron doon na pinaghihinalaan nila na tulak. Okay, madaling araw din yon, mga kababayan. Madaling araw, tapos ngayon, pinalabas yung mga tao sa bahay. Hindi sila pinapapasok. Di ba, yung bagay na yon ay parehas lang din naman ang pangyayari dito. Hindi rin pagmamayari ng gobyerno yung bahay na yon, pero pinalabas sila, hindi muna sila pinapapasok, pero may mga body cam. 'Di ba? So dito rin mga kababayan, ang pinagkaiba lang ng kingdom masyadong malawak. Pero same na same, hindi rin pagmamayari ng mga pulis yung lugar, pero pinalabas sila kasi nagsi-search yung mga tao na ito. Hindi naman tinitake over eh. Good morning, Mama Beth M at Mama Violeta Kobayashi. Bawalan na pumasok at lumabas. Dapat nasa konstitusyon natin yan, yung freedom of abode, di ba? Freedom of movement. Kailangan makamove. Alam nyo, mahirap yan eh. Freedom of movement. Pulis ka dati. Natural mga kababayan, pag gusto mo talagang may ma-accomplish, di ba? Paano mo gagawin yung mga bagay na gusto mong gawin dyan? Lalo lang yung mga kapulisan natin. Kung may mga nakaharang, kung merong mga tao na pilit pumipigil sa gagawin mo. Di ba kaya nga pag may mga enkwentro, let's say mga kababayan, sa Quiapo, kunwari, di ba? May enkwentro. O, di ba ang ginagawa ninyo, pinapatabi nyo yung mga tao. Bawal kayong pumasok, baka mamaya tamaan kayo ng bala kung merong mga enkwentro. O kaya naman ay merong pangyayari dyan, tapos yung mga tao, daming osisero, di ba? Pinaalis nyo. Ganun lang din yun mga kababayan. They should abide kung ano yung pinagagawa ng mga pulis.
Dahil concerned sila na baka may magtanim ng ebidensya, what they can do is sundan lang yung mga tao. Sundan lang yung mga pulis. Kung saan sila pupunta. Total, may mga camera naman yan, may mga cellphone. Yun lang. But they cannot. Diba? Hindi nila pwedeng pigilan kung ano yung strategy ng mga pulis. Ah. Kaya mga ka-GP ha, itong ginagawa ni Bato na to, Diyos mio, wag na kayong buboto ng ganito sa susunod na eleksyon. Sen, may violation. Ha? May violation. Doon. Ito sa klaro sa konstitusyon, hindi mo magbawalan yung tao sa kanyang movement. Lalong-lalo na kung kanya Bato, again ha, mga kababayan, hindi pwedeng, yung sinasabi natin, freedom o freedom to move, di ba? Yan ay hindi absolute. Pwede ka bang may nagbabakbakan na dyan sa gitna, hara-hara ka, animal? Di ba? Hindi pwedeng tayo, mga ka-GP, halimbawa, meron sila sinisearch na area, papapasukin mo yung tao? Eh, paano kung yung tao dyan na ano lang, bystander o kaya naman marites, eh, merong kinuha na mahalagang bagay? Hindi mo alam. O kaya may inilagay dyan na mahalagang bagay na pwedeng magamit bilang isang ebidensya o kaya naman ay magtanggal ng ebidensya. Bato naman, hindi yan absolute. Anak ka ng tinapa. yung property yan. Di ba? Pero sa imong pagsulutagan, About, sir, inside us. Ano na pag-usapan, sir? Wala na pag-usapan namin doon is that I am advising both parties. General Torre, Atty. Torion on the other side, at saka si Ma'am, yung head nila dito sa QGC, that mabuti nag-uusap sila. At sabi ko, you continue. Hindi, ako sa totoo lang, tama kayo eh. Tama kayo. Dapat itong si Bato, wala nang jurisdiction dyan. Kung gusto niya magpatawag, doon na lang siya sa ano niya, sa committee niya. 'Di ba? Huwag na siya manggulo rito. Sa totoo lang mga kababayan niyang paglabas ni Bato dito, lalo niyang pinapalaki yung ulo ng mga member ng kingdom. 'Di ba ginagaya niya sa kanya eh. Your communication. Importante, mag-usap kayo. Huwag yung putulin yung communication nyo para meron kayong meeting of the minds palagi. Hindi yung walang komunikasyon. So I hope magandang development yan. Nag-uusap sila. But they will pull out, sir. Sabi ni General Torre, meron lang daw sila sinusundan pa ng mga heartbeat na may dalas ng equipment na magdetermine ng heartbeat kung pinakamalaan na up to 20 meters daw sa below the surface. May namumundor pa sila. Di sabi ko, sige, tapusin na ninyo para matapos na ito. Senator, Pero may advice ka, sir, na stay kailan? here forever. pero as we speak, ongoing pa negotiation nila ni Wala naman, nagkaintindihan naman sila na nagkaintindihan, meaning mag-pull out na ng... Hindi, nagkaintindihan na tuloy yung kung saan yung hinahanap nila na merong heartbeat. So, gagawin na ngayon yan, to be transparent, and advise them na kailangan both parties kasama, represented doon sa searching group na pupunta. Kasi kasama naman eh. Mga kababayan, yun, kasama naman, hindi naman sila pinapaiwan o maiwan kayo dyan. Huwag kayong sumama sa amin. Natural sasama yung mga yan, hindi nga kabisado ng mga pulis yung yung lugar eh. 42 buildings, ilang rooms. 'Di ba? May law school pa, may school pa, meron pang tawag dito, yung kanilang pinagdadasalan. Oh, at kung ano-ano pa. Hindi alam yan ng mga tao galing sa labas. Kaya kailangan ng tao na mag-guide sa kanila. 'Di ba? Today, sir, Pastor Kibuloy to surrender as a senator. O eto na mga kababayan. Totoo kaya ito? Yes, kasi meron naman Sir, ano mo nga may advice nyo kay Kibuloy bilang isang senador na mag-surrender? Say the light! Say the light! Visit na to si Bato? Ayan o, sabi niyo. Oh. As a senator. yes, kasi meron naman warrant talaga galing sa korte. Eh, alam mo naman pala eh, gago. Alam mo naman pala na may warrant eh. Diba? Tapos gaganyan-ganyan ka. We cannot hide forever. So, at saka
kawawa rin ito mga tao natin dito na nagsasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yung nga naman sa akin. Well, mga kababayan, dapat pati yung mga tao, mga member ni Kibuloy, kung mahal nila si Kibuloy at kung mahal sila ni Kibuloy, dapat manawagan sila, pastor, sumuko ka na. Maawa ka sa mga member mo. Kung wala kang kasalanan, lumabas ka na. At si Kibuloy, mga kababayan, bilang isang leader, dapat be man enough. 'Di ba? Show yourself. Surface. Oh. Yun niya, wala ka magawa. Sir, walang intervention. This is call. Sa akin lang, kung pwede. Tinanong mo ako Kung pwede, maganda sana. Sir, walang intervention yung committee ninyo sa nangyari ngayon, sir. Are you waiting Meron for nga the investigation. Meron nga papatuloy ko nga yung hearing. Balik ko Oh. Kita na naman si Bato. Magpapatuloy yung hearing. Natural. Money. sa Manila, ipatawag ko yung hearing. Kailan Aha. Wala pa akong data kasi tinan ko pa yung secretariat ko kung saan ang available na room, yung availability. Sir, pero ano expected outcome ng investigation this Ibang klase talaga. Pag ibang usapan, hindi makagawa ng paraan. Pero pag sa kingdom, mga kababayan, nakakagawa ng paraan. Makakakuha ng room yan. Baka mamaya magulat na lang tayo, meron na kagad hearing dyan. Baka sa Martes meron na kagad eh. 'Di ba? Hindi ko alam kung ano ang mga sinasabi nitong mga taong ito. Bakit kamping-kampi sila dito? Ang liwa-liwanag po ng sinasabi ng ating batas, mga kababayan. 'Di ba? Ito po ang sabi ng batas dito. Wait lang, papakita ko sa inyo. Oh. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol po sa, 'di ba, may tinatawag tayong separation of powers. Ngayon, mga kababayan, eto, manggagaya lang muna ako. Mayroong nakasulat dito. Baka mayroong magtatanong, sasabihin nila, in the United States, nasa Pilipinas tayo. Mga kababayan, remember na ang ating batas dito sa Pilipinas ay halos copycat doon sa US. 'Di ba? Pero lang sa usaping libel, magkaiba tayo. Pero sabi dito, the First Amendment guarantees the free exercise of religion. Kasi sabi nila, ano na to, sa amin to, lugar namin to. Ito ay solemn. Ito ay ang mga tao dito mababait. Ang mga tao dito nananahimik. Ginugulo nyo kami. Yan ang sinasabi nila, mga kababayan. Sabi rito, which implies that individuals have the right to practice their faith without government interference. So ang ibig sabihin na ang tao pwede talagang mamili, 'di ba? Pwede silang mamili kung saang religion sila umanib. Walang pakialam ang gobyerno, hindi sila pwedeng pigilan. Now, however, nakasulat dito, this is not right. This right rather is not absolute, mga kababayan. 'Di ba? And the government can impose freedom constraints in certain circumstances. For instance, mga kababayan, if a church is being used as a hideout for criminal activity, law enforcement may intervene. Nawala. May intervene to maintain public order. 'Di ba? Huwag na natin tingnan yung iba. Dito na lang tayo, mga ka-GP. Mas madaling intindihin to. For instance, if a church is being used as hideout for criminal activity, enforcement may intervene to maintain public order. So maliwanag na nakasulat dito, kapag ang isang sekta o isang church, mga kababayan, ay ginagawa ng taguan ng isang kriminal, 'di ba? Nagiging avenue ng isang kriminal or venue. Well, mga kababayan, ang law enforcement may intervene kahit kayo pa ay nag-worship. 'Di ba?
Kahit anong oras, kahit anong araw, kahit ikaw pa ay nakapatong doon sa Palmolive Girls mo. Dahil kahit ikaw ay nandyan sa church, nagtatago, kahit ano pa man ang ginagawa mo, nakapatong o hindi, 'di ba? Umaamoy ka ng pajama o hindi. Pag ikaw ay kriminal at nagtatago ka sa church, mga kababayan, law enforcement may intervene. 'Di ba? Maliwanag po 'yan. Ano pa 'yung sabi rito? Can a church be liable for not reporting a crime? Blood is thicker than water. Yes, tama. But when it comes to reporting crimes, churches are not exempt from moral obligation. Church. Diba? Mga kababayan, therefore, dahil may hinahanap ang kapulisan natin dyan sa kingdom, hinahanap si Pastor Kibuloy, dapat hindi pwedeng mag-intervene yang mga church members ni Kibs. Bakit? Dahil sila ay may moral obligation. Mga kababayan, not being just a member of the church, but as a member, diba? Being a Filipino. Sila ay mga Pilipino. Kumbaga tawag sa kanila mga kababayan, citizen. So, meron silang moral obligation para i-report at syempre may moral obligation sila na makipag-cooperate sa ating batas. Maliwanag 'yan. Diba? Sabi dito, if failing to report can be seen as criminal neglect. Pag hindi nila ni-report, halimbawa, mga kababayan, kaya ito, ang kinatatakutan talaga ng mga taong ito, what if nahuli si Kibuloy dyan sa kingdom? Meron po silang pananagutan. Unang-una, syempre, yan ay pagtatago ng kriminal. 'Di ba? Pagsisinungaling. At marami pang iba na obstruction of justice kasama na rin dyan. At marami pa pong iba na pwedeng ikaso sa kanila. Kaya takot na takot yung mga yan. Kasi kung walang itinatago yan, sila ay papayag. Sila ay mainahon. Subalit alam natin na nandyan si Kibuloy, mga kababayan. Diba? Mahuhuli at mahuhuli rin yan. Huwag kayong mag-alala.